Hello, what's up? It's me again, Yemos TV for another video topic na naman. So, sa previous video ko na ginawa ko yan is kung paano makasweldo sa YouTube. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano ko naabot yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours in just only 1 month. Actually, hindi siya 1 month talaga eh. Yung 1,000 subscribers is naabot ko in just only 2 weeks at saka yung 4,000 watch hours, yun yung 1 month ko siya na-reach. May dalawang tips and tricks lang mga kayamwas kung paano ko na-reach agad yung dalawang requirements ni YouTube. So yan yung i-share ko dito sa video na to. So bago ko simulan mga kayamwas, kung ikaw ay bago sa akin channel or napadaan ka lang dito, baka pwede mo naman i-click yung red button sa baba. Yan. So please subscribe to this channel and click mo na rin yung notification bell. Ayan. So importante yung notification bell mga kayamwas para kung may bagong video ulit ako ay ma-notify po kayo. So bago ko i-share yung dalawang tips and tricks mga kayamwas kung paano ko naabot yung dalawang requirements. So first, kung may YouTube channel na kayo, so dapat yung YouTube name ninyo is walang kapareho sa ibang mga nag-YouTuber. So for example, this channel is Yemos TV. Pag search ko sa YouTube search, kung may lumabas na kapareho na pangalan ko, Yemos TV, so hindi ko na ipagpapatuloy. Pag okay na yung name mo sa YouTube channel, so first mo naman i-check is yung mga videos mo. Kung may mga videos na kayo na-upload, check nyo muna yung tags. For example, my video is all about Piso Wi-Fi. So marami yung mga videos ko ng topic is Piso Wi-Fi. Kung maglalagay ako ng tags, dapat may mga Wi-Fi din. Piso Wi-Fi, paano gumawa ng Piso Wi-Fi, magkano ang income ng Piso Wi-Fi. So dapat yung subject na Piso Wi-Fi is kasama yun sa tags. Yun lang mga kayamwas, check nyo yung name ng YouTube channel ninyo at saka syempre yung tags. Punuin nyo yung lahat ng tags. Ayan. So ayan, pagkatapos ng dalawang yan, so, share ko na yung aking first tricks na ginawa. So, yung pinakaunang tricks na ginawa ko sa aking Facebook mga kayamwas pag start ko mag-YouTuber or mag-vlog is Facebook inviting or Facebook promote. Ayan. So, lahat naman tayo may mga Facebook. So, ganito mga kayamwas. Yung video ko, yan, kinakopy ko yung link at saka pinopromote ko sa aking Facebook, pinopost ko sa aking timeline. At saka ini-invite ko rin yung mga friend ko sa Facebook. Imagine yung Facebook natin is may 5,000 friends. So sa akin is 5,000 yung friends ko. So yung requirement ni YouTube is 1,000 only. So yung mga kakilala ko sa Facebook, pina-personal message ko sila, mini-message ko sila, depende sa tawag ko sa kanila, tol, brad, classmates, batch, silingan or kapitbahay, yan. Baka pwede nyo naman i-subscribe yung aking YouTube channel. Importante yung notification bell mga kayamwas kasi pag nag-upload ka ng videos at saka yung mga subscribers mo, manonotify sila pag may bagong video ka. So useless kung nag-subscribe sila tapos di nila na-click yung notification bell, so di nila mapapansin kung may bagong video ka na in-upload mo sa YouTube channel mo. Kalaking naitulong ng pag-invite sa YouTube mga kayamwas kasi hindi lang ako yung nag-invite, kasama ko yung partner ko. Ayan. So dalawa kami nag-invite. Talagang binigyan namin ng oras from morning, afternoon, evening. So natatapos kami hanggang 12 night ng gabi. Dalawa talaga kaming nagtulong para makahanap kami ng mga subscribers sa aking YouTube channel. At yung second tips or tricks naman na ginawa ko mga kayamwas is sumasali ako sa mga LS or live stream ng mga vlogger sa YouTube. So maraming mga videos akong nakita sa YouTube about kung paano mag-vlog. So binabasa ko yung mga comments nila at doon mo makikita sa comment box na may nagbi-message doon na magla-live stream ako, ganyan. Visit niyo yung channel ko kasi may live streaming ako. So pag na-try niyo mga kayamwas na bumisita ng mga live stream, may mga sikretong parang sub to sub doon. Hindi naman yung klaseng sub to sub na hindi pinapanood yung mga video mo. So pag visit mo ng live stream, doon mo mababasa yung mga technique kasi alam na yun ng mga YouTuber na hindi gumagamit ng mga sub to sub na word, hug to hug, like to like. So alam na nila yung mga words na bawal sa YouTube. So puntahan nyo lang yung mga channel na, mag-comment ka lang according to the video at yung may-ari ng channel na yan, alam nila yung ibig sabihin mo. At syempre pag nabasa nila yung comment mo sa kanilang video, puntahan din nila yung YouTube channel mo, iiwan din sila ng comment based sa video na ginawa mo. So yan lang mga kayamwas yung dalawang tips and tricks na ginawa ko sa aking YouTube channel, which is naabot namin yung 1,000 subscribers within just only 2 weeks. Yan. So based on my experience mga kayamwas, very effective po. Pinaka-importante mga kayamwas, kung may mag-message or mag-comment sa video ninyo, huwag nyo lang basta-basta i-like or i-heart.
Importante mag-reply kayo at kung maaari pataasin niyo yung conversation ninyo. Pwede kang magtanong sa viewers or depende na sa iyo kung paano mo pahabain yung topic niyo. Kasi nadidetect yan ni YouTube algorithm na yung video mo may conversation na nagaganap. So isa yan sa experience kong mga kayamwas na yung video ko na maraming mga conversation bigla-biglang nire-recommend ni YouTube sa ibang mga YouTuber na kapareho ng topic ko. Sobrang napaka-effective po yan mga kayamwas kasi yung watch time ko with just only 1 month abot yung 4,000 watch hours. So after ng 1 month mga kayamwas na-reach ko yung dalawang requirements, doon ako nag-apply ng for monetization. So ayan, sana may natutunan kayo sa video na to sa binigay kong dalawang tricks based on my experience. So before ko i-end ang video na to, baka pwede naman mga kayamwas, may ginawa akong YouTube channel dyan para sa aking dalawang anak. Ayan, baka pwede nyo namang i-subscribe ang aking dalawang chikiting sa Oh My Family. And again, don't forget also to subscribe my YouTube channel, Yamwas TV, for another video topic na naman.